Ito mga kababayan yung mga latest na balita. Sabi mga kababayan ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Yung ICC probe niya sa drug war ni Digong, pwedeng mapostro under Philippine legal process. Yan na naman na niya, Mr. Maravillas. Mag-sirko-sirko na naman sa galit yung mga yung mga DDS, lalo na si Ma'am Diggs at si Inday. Kalilitaw pa lang niya ni Secretary Rimulya. Di ba niya, Mr. Maravillas? Matagal na hinahanap si Rimulya. Nagbakasyon yata po si Secretary Rimulya. Health vacation yata. Parang nagkasakit. Medyo nga pumayat mga kababayan at biglang tumanda. At yung mga vloggers na DDS, nagwiwish pa nga ng mga masasama. Pagkatapos, nang bumalikan niya sa limelight, ito yung sasabihin niya. Talaga niya, siguradong uusok nito yung mga DDS. Lalo na yung mag-ama. Malamang mga kababayan at magpalabas na ng mga mangang na salita. Di ba? Lumalabasan niya Mr. Maravillas, parang gusto talagang ipabitbit sa sa mga taga-ICC, si dating Pangulong Digong. Investigasyon pa man lang. Matagal pang proseso, mga kababayan, di pa man po bibit-bitin. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating mga video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Tapos pala, bago ko makalimutan, yung mga Marcos loyalist, yung pakiusap natin na lagi ninyong isusubscribe pag hindi pa kayo nakasubscribe ng lahat natin mga channels. Para po malabanan natin yung fake news ng mga dilawang DDS. Ayos pa? Mga Marcos loyalist, ayos na niya, Mr. Maravillas. Ito si Boying Rimulya mga kababayan, parang tumanda lalo at pumayat. So sabi niya, yung ating gobyerno niya will not stop the International Criminal Court na mag-imbestiga sa war on drugs policy ni dating Pangulong Digong, provided that its conduct will follow Philippine legal procedures. Talaga niya, Mr. Maravillas, papaintulutan na ng ating gobyerno sa tono po ng pananalita, malinaw. Di ba? Na hindi pipigilan ng ating gobyerno kung papasok yung ICC investigators, basta tanya susunod sila sa legal procedures ng ating bansa. Ano kayo ngayon? Di ba? Talaga niya, Mr. Maravillas, yung sword of Damocles na nakaumang kay Digong, parang binitawan na. Binitawan na ng ating gobyerno. Kailangan na po nga bitawan ng ating gobyerno kasi hindi man nagbabago yung dating Pangulo, yung mga Duterte po, yung sinabi natin na parang kumambyo, talagang double talk po. Hindi man po kumambyo. Ito nga po yung latest ngayon. Ano yan niya, Mr. Maravillas, na hawak ni Pulong, binibigay sa kanyang tatay? Basahin na lang natin. Sabi dito sa Sunstar, 18 hours ago lang, Sunstar Davao, usapang pulburon. Look
Davao City 1st District Representative Paulo Duterte shared a photo of him beside his father, former President Rodrigo Duterte, on Thursday evening, January 18. Paulo gave his father a pack of his favorite polvoron. Iba niya, Mr. Maravillas, ang ipinapaywatig. Parang sila talaga yung nasa likod ng mga paninirang puri. Yung issue sa polvoron na pinapakalat ng mga marites na vloggers po, na allied sa kanila. Malamang mga kababayan, pati yung issue sa video na sabi ng dating Pangulong Digong sa papresko niya, wala man na niyang video nang tinanong, baka sila man lang po ang nagpakalat ng chismis. Ito nga po, iba yung pinapaywatig. Nagsisimula na naman po ng pag-intriga. Parang bumalik mga kababayan sa dating sistema matapos na kumambyo. Kasi naman anya Mr. Maravillas, di ba nagparinig na gustong makipag-usap sa ating Pangulo? Wala mang nangyaring pag-uusap. Baka mga kababayan kasi tayo yung pinakikinggan. Tama niya yun na vlogger. Yung advice niya na huwag patulan. Kasi pag pinagbigyan mga kababayan, pag nakuha na yung hangad, iba yung gustong mangyari mga kababayan ni Maudix, gusto niya makiusap daw sa ating Pangulong Bongbong para isalba yung kanyang kaibigan, si Pastor Gibbs, kasi nadamay, masasara yung istasyon. Saka siyempre yung ICC. Pero nang lumipas yung mga araw, wala man tayong nabalitaan na nag-usap yung dalawa. Baka nagbago ng isip yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O kung hindi man alam ng ating Pangulo, nakapagsalita ng ganon si Secretary Garafil na open man na niya. Welcome si dating Pangulong Digong all the time. In case gusto niyang makipag-usap sa Pangulo, hindi na kasi nasundan. And afterwards, ito na, mga kababayan ng mga pangitain. Bumabalik sa pang-intriga yung pamilya. Yan usapang polvoron daw. Lumilinaw na talaga Mr. Maravillas na sila yung nasa likod. Di ba niya Mr. Maravillas, yung Vice Presidente, namigay ng polvoron sa mga mag-aral. Tapos nagsabi pa na masarapan niya itong polvoron, nakakaadikan niya ito. Kaya niya siguro Mr. Maravillas, biglang nagsalita si Secretary Boyeng Rimulya na hindi nila pipigilan yung ICC sa pag-imbestiga. Malamang mga kababayan, kasi tiningnan ko yung pizza, January 18 ito. Kahapon ito pinablis ng Sunstar Davao, usapang pulburon. Tapos itong statement ni Boyeng Rimulya, ngayon pa lang, January 19, January 19, 2024. O, diba? Inisipan niya siguro ng ating gobyerno, Mr. Maravillas. Ayaw ninyong tumigil sa paninira at disturb. Bitawan na namin itong Sword of Damocles. Yung ICC, investigatoran niya, papasukin na namin dito. Sabi ni Rimulya, sabi dito sa balita, Rimulya was referring to the intention of the ICC to look into the flagship anti-narcotics campaign of Duterte administration na tinawag na Oplantukhang, which left thousands dead under questionable circumstances. If they're getting statements anya, they're getting evidence, it's okay, sabi po ni Rimulya of ICC investigators as quoted by QDO News. But we have to clarify many issues, especially about procedure. Kailangan anya pa rin na susunod sila sa tamang prosedimiento or procedure.
Susunod sila sa batas ng Pilipinas, siyempre. Pero hindi namin pipigilin ang pagpasok nila rito. What? Remulla said he had heard rumors of investigators from the ICC Office of the Prosecutors having visited or currently visiting the Philippines, expressing hope they would coordinate with the Department of Justice. So parang kinukumpirma na mga kababayan ni Secretary Boying na pumasok na talaga rito. Tulad ng sinabi ni Atty. Roque noong Disyembre niya, may narinig kami na mga usap-usapan, pumasok na yung ICC investigators. Taranta po sila. We will have to deal anya with several legal implications of the actions of the ICC in the Philippines. And it might have to end up in the Supreme Court of the country, sabi po ni Remulla. Noting that procedural matters have to be observed to make sure that the rights of the people are respected. President Marcos, who succeeded Duterte, is opposed to the ICC investigation, citing the capability of local authorities to conduct any probe. However, the incumbent chief executive did not rule out the possibility of the Philippines joining the ICC again, saying in November that the idea is under study. Yan po ang background story niyan, mga kababayan. Pero anya, Mr. Maravillas, kailangan papasokin na talaga. Under study po. At pag hindi talaga tumigil sila sa panggugulo at paninirang puri, tulad nito, na may mga pasaring na naman po, kailangan sigurong i-surrender na natin. Di ba? Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Post your comments dito sa ating video ngayong araw na to, mga kababayan. Ayan man lang po ang ating balita ngayon. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Meanwhile, sa mga naghahanap pala ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Doon po sa mga magta-travel sa iba-ibang mga bansa, kahit sang bansa kayo, gustong pumunta, pwede na kayo magpa-online booking dito sa amin para maka-minus po kayo, makamura. Pati sa mga hotels, pwede na po. May bayad center din po kami dito at saka, ang tawag dito, Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova. Lagi nang matao dito sa amin po. Saka nagdagdag kami ng mga gamit. Kaya dumadagsa na yung mga tao po. May treadmill na din po kami dito. Yan po. Ang daming tao. Ayos pa, mga kababayan. Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas.